Ayon sa datos ng POEA noong 2008, halos 60% ng mga OFW galing sa probinsya. Si Arceli, tubong iligan. Habang naghihintay na muling makaalis bilang domestic helper, nakatira siya sa isang transient house sa Pasay. Dito sa Calao, habang dagsa ang mga aplikante para maging seaman, ang isang booth dito, imbis na trabaho, transient house ang inaalok. Kadalasan kasi ang mga nakatira dito galing sa probinsya. Wala silang matutuluyan dito, so naghahanap sila ng matutuluyan. Umiikot sila, nagkakanwa sila kung alin yung maganda. Ito ang Bahay Marino, kung saan halos 200 marino ang tumutuloy araw-araw. Malayo kasi mga kamag-anak ko dito. Sa hotel kasi medyo mahal-mahal eh. Kaya dito medyo affordable lang. Sa hotel ngayon, mataas na yung ano eh. Kaya dito na lang kami lagi. Sa 150 pesos kada araw, imbis na barko, isang kama muna ang kanilang magiging teritoryo. Masikip man, aircon naman. At may maayos na palikuran. Pero hindi kasama rito ang locker. Kaya para iwas sa lisi at nakawan, kanya-kanyang ingat na lang sila sa pera at sa mahalagang nilang bagay. Ayon sa management, palitan ang mga tao sa mga transient house. Pero ang nakilala naming si Mang Flory, 2 buwan na sa bahay na ito. Ako po si Floriano A. Asedillo, Tubong Lite. Ako po isang seaman at 14 years na ako naging seaman. Enero nang huling umuwi sa Pilipinas si Mang Flory mula sa pagbabarko. 60 taong gulang na siya ngayon pero patuloy pa rin niyang nilalakad ang kanyang mga papeles para muling makasampa kahit sa huling pagkakataon. Hindi naman ako tumitigil sa apply habang may buhay pa. Pero pag hindi ko na talaga kaya, pahinga na lang ako. Dapat naman talaga pahinga na sa ganitong edad eh. Pero palagi ko kaya pa dahil mayroon pang trabaho nga sobra pa sa edad ko. Dahil sa tagal sa transient house, umaabot ng 4,000 kada buwan ang binabayaran ni Mang Flory. Kaya ang kanyang naipon, unti-unti na rin nauubos. Iyon lang insasahan ko eh. Yung kita ko sa labas, yun maubos din ng kung matagal ka pa dito, o ano, maubos din. Uwi na, pinsa kung wala talaga magawa. Pero sa kabila ng edad, hindi pa rin sumusuko si Mang Flory para sa kanyang pamilya. Minsan, anak ko, parang tapos na pero hindi pa rin trabaho hanggang ngayon. Standby pa rin. Dapat nga eh, pahingan ako. Pero hindi mangyari. Pag uwi ko, walang trabaho din. Sila, standby rin. Yun na nga, iniisip ko eh. Kung paano buhay. Yung anak ko, hingihan ng tulong. Mayroon na siyang pamilya. Diyan lang. Dito sa transient house, pansamantala niyang nakakalimutan ang hirap ng pag-a-apply at pangungulila sa pamilya. Ginugugol niya ang kanyang oras sa pakikipagkwentuhan sa iba pang mga marino na halos araw-araw namang napapalitan. Si Arceli, pinipili pa rin manatili sa transient house. Ang inisip ko lang sa paano ang utang, yan lang. Paano ang anak ko yan? Inisip ko. Kaugalian yan ng maraming Pilipino eh. Yung bang nahihiya kang umuwi sa hometown mo hanggat wala kang dalang pasalubong, hanggat wala kang dalang tagumpay, wala kang baong tagumpay, ayaw mong umuwi sa bahay ninyo na failure ka. At sa pagbubukas ng transient house ng pinto para sa mga kababayan nating walang matuluyan, baliwala ang sikip o init basta may bahay at kamang mahihigaan pagsapit ng gabi. Para kina Mang Flory at Arceli, ang transient house ang pansamantala nilang kanlungan habang hinihintay nila ang katuparan ng kanilang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa.
Kung meron po kayong naisikwento, masaya man o malungkot, maaari po kayong sumulat sa amin sa OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Ay, magkamag-anak ko dyan sa Bicol. Kumusta kayo dyan? Magandang hapon sa mga kamag-anak ko dyan sa Manila, sa Binangonan, sa Tondo,